Paano kung ang pinakamalaking dahilan kung bakit napakahirap kontrolin ang iyong diabetes ay hindi dahil sa kung ano ang iyong kinakain, gaano ka kadalas nag-eehersisyo o kahit pa ang dosis ng iyong mga gamot, kundi dahil sa isang napakasimpleng bagay, ang oras at temperatura ng tubig na iniinom mo sa buong araw. Alam ko malamang ay nagdududa ka ngayon. Marahil ay ilang taon na o baka ilang dekada na sinusubukan mo ang lahat ng paraan. Iba't ibang uri ng mga gamot na nagdudulot ng masasamang side effects, mahigpit na pag-iwas sa pagkain na pakiramdam mo ay pinagkakaitan ka na ng kaligayahan sa buhay, mga mamahaling makinang pang-test ng dugo at mga supplements na nangangako ng himala, ngunit walang idinudulot. At narito ako sinasabi sa iyo na ang simpleng tubig ang pangkaraniwang dalawa. O ay maaaring siya palang nawawalang piraso sa iyong pagpapagaling. Ngunit pakiusap, pakinggan ninyo akong mabuti hanggang sa dulo. Dahil ang ibabahagi ko ngayon ay nakatulong na sa maraming Pilipino na makakita ng malaking pagbaba sa kanilang fasting blood sugar sa loob lamang ng ilang linggo. Ako po si Dr. Paulo Garcia. At ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano ang strategic hydration o ang tamang pamamaraan ng pag-inom ng tubig ay maaaring lubos na mapabuti, kung paano tumatanggap ng insulin ang inyong mga selula kahit na ikaw ay meron ng diabetes sa loob ng maraming dekada. Hindi ito mga numero lamang na galing sa mga research papers na nakakabagot basahin. Ito ay mga totoong tao, mga Pilipinong pumapasok sa aking klinika na pagod na nito. At sa totoo lang ay parang gusto ng sumuko. Mga taong nasa edad 60, pataas na ginagawa naman ng tama ang lahat ayon sa aklat ng medisina. Nagtetest sila ng dugo 4 na beses sa isang araw. Kabisado na nila kung aling pagkain ang nagpapataas ng asukal. Tinitimbang nila ang bawat butil ng kanin na kanilang isusubo. Naglalakad-lakad sila sa labas, pagkatapos maghapunan, umiinom ng kanilang metformin ng sakto sa oras, at gayunpaman ang kanilang asukal tuwing umaga ay patuloy na nagwawala. Nakikita ko ang pagod sa kanilang mga mata. Hindi lamang pisikal na pagod, bagaman iyon ay talagang naroon. Ito ay isang mas malalim na uri ng paghahapo. Ang uri ng pagod na nagmumula sa pakikipaglaban sa isang giyera kung saan ang mga patakaran ay palaging nagbabago at ang pagkapanalo ay tila imposible. Sila na yung mga taong itinigil na ang pagkain ng pansit canton, tinapay pandesal sa umaga, at mga paborito nilang matatamis. Gumastos na ng libo-libong piso para sa mga espesyal na pagkaing pampadiabetiko. At dumalo sa bawat seminar tungkol sa diabetes na libreng inaalok sa kanilang barangay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanilang A1C ay patuloy na tumataas. Ngunit heto ang nakapagpabago sa aking buong pananaw sa paggagamot ng diabetes. Napansin ko na isang malaking porsyento ng mga nakatatandang Pilipino, lalo na ang mga lampas 65 anyos, ay chronically dehydrated o matagal ng kulang sa tubig sa katawan. At ang kakulangang ito ay lumilikha ng patong-patong na problema sa metabolismo na ginagawang halos imposible ang pagkontrol sa asukal sa dugo kahit na gaano pa kadaming gamot ang inumin. At ito ang nakakabigla, karamihan sa mga pananaliksik ay nakatutok lamang sa kung ano ang kinakain ng mga tao. Halos walang nag-aaral kung kailan at paano umiinom ang mga tao.
Bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman saan po kayo sa Pilipinas o sa buong mundo nanonood ngayon, i-comment po ang inyong lokasyon sa ibaba. Ang diabetes ay nakakaapekto sa napakaraming Pilipino kahit saan man sila naroroon at natutuwa akong makita ang ating komunidad na nagsasama-sama upang matuto. Ngayon, kailangan kong maging napakalinaw tungkol sa isang bagay. Hindi ko sinasabi na itigil ninyo ang inyong kasalukuyang gamutan. Mahalaga ang inyong mga gamot. Ang plano ng inyong doktor ay mahalaga. Ang ibinabahagi ko ngayon ay kung paano ayusin ang kapaligiran sa loob ng inyong katawan upang ang inyong mga gamot ay makapagtrabaho ng maayos ayon sa kanilang tunay na layunin. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong metabolismo na walang nagsasabi sa inyo. Kapag tumuntong na kayo sa inyong edad, 60, ang inyong katawan ay dumadaan sa 4 na kritikal na pagbabago na direktang nakakaapekto sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Una, ang mga daluyan ng tubig sa inyong mga selula, mga protina na tinatawag na aquaporins ay nagiging mahina sa pagtanggap ng senyales. Kahit na uminom ka ng tubig, nahihirapan ang iyong mga selula na aktwal na higupin ng tubig papasok kung saan ito pinakakailangan. Pangalawa, likas na nawawala ng inyong mga bato ang humigit kumulang 30% ng kanilang kakayahang magsala pagsapit ng edad 70. Ibig sabihin nito, hindi na sila kasing husay mag-alis ng labis na asukal mula sa inyong dugo. At mas mahina na rin sila sa pagpapalapot ng ihi. Kaya mas maraming tubig ang nasasayang at inilalabas mo kaysa sa dapat. Pangatlo, at ito ang bumibigla sa karamihan, ang iyong pakiramdam ng uhaw ay labis na humihina. Ipinapakita ng mga pag-aaral na pagsapit ng edad 65, ang iyong pakiramdam na uhaw ka na ay maaaring maantala ng hanggang 70 minuto matapos talagang mangailangan ng tubig ang iyong katawan. Maaaring nasa estado ka na ng medical dehydration nang hindi mo man lang nararamdaman ang kahit kaunting pagkauhaw. Pang-apat, maraming karaniwang gamot para sa diabetes at lalo na ang mga diuretics na inirereseta para sa high blood ay aktibong humihigop ng tubig palabas ng iyong katawan na lalong nagpapalala sa iyong chronic dehydration. Narito ang hindi ipinapaliwanag ng karamihan sa mga doktor. Kapag ang iyong mga selula ay dehydrated o kulang sa tubig, kahit na nasa 3% lamang ang pader ng iyong mga selula ay nagiging matigas. Isipin ninyo ang isang tuyot na espongha kumpara sa isang basa at malambot na espongha. Ang tuyong espongha ay hindi makasipsip ng kahit ano kapag pinunasan mo sa lamesa. Ngunit ang basang espongha ay agad na humihigop ng likido. Ganyan din gumagana ang mga pader ng iyong selula. Kapag sila ay may tamang dami ng tubig, ang mga insulin receptors ay gumagana ng normal. Ngunit kapag kulang sa tubig at nanigas ang mga pintuang ito, ay parang nagsasara. Ang iyong pancreas ay maaaring gumagawa ng sapat na insulin. Maaari ka pang nag-iiniksyon ng insulin. Ngunit kung ang mga pader ng iyong selula ay matigas dahil sa kawalan ng tubig, hindi magagawa ng insulin ang kanyang trabaho. Ang resulta, ang iyong asukal ay nananatiling nakulong at palutang-lutang sa iyong dugo. Sa halip na makapasok sa loob ng mga selula kung saan ito dapat gamitin bilang enerhiya. Ang iyong blood sugar ay tumataas hindi dahil mali ang iyong kinain
o nakalimutan mong inumin ang iyong gamot, kundi dahil sa pisikal na katotohanan na hindi kayang tanggapin ng iyong mga selula ang asukal na nagtatangkang pumasok. Si Mang Roberto ay 69 na taong gulang. Naging maayos ang pagkontrol ng diabetes ni Mang Roberto sa loob ng 8 taon. Pagkatapos bigla na lamang, kahit wala siyang binabago sa kanyang pamumuhay, nagwala ang kanyang blood sugar tuwing umaga. Dati gumigising siya na ang asukal ay nasa 110 hanggang 120. Ngayon, palaging pumapalo ito ng 170, 100 at 85, minsan ay umaabot pa ng mahigit 200. Isinama siya ng kanyang anak na babae sa aking klinika dahil sobrang nag-aalala ito. Nang suriin ko ang kanyang record book ng blood sugar, talagang nakakalito ang padron. Martes ng umaga, 172. Miyerkules 178. Huwebes 201. Biyernes 186. Pare-pareho ang kanyang hapunan tuwing gabi, 1 pirasong inihaw na dibdib ng manok gulay at 1 maliit na bahagi ng brown rice. Pareho rin ang oras ng kanyang pagtulog, pareho ang oras ng pag-inom ng gamot. Ngunit napakagulo at paiba-iba ng resulta tuwing umaga. Isipin ninyo ang anak niya na lumapit ng kaunti sa akin at sinabing, "Doc Paulo, ginagawa po niya ang lahat ng perpekto. Tinutulungan ko po siyang ihanda ang kanyang mga pagkain. Tinitimbang namin ang lahat. Meron pong maling nangyayari." Kaya naman inisa-isa ko ang tipikal na araw ni Mang Roberto ng oras-oras. Anong oras siya gumigising? Ano ang kanyang kinakain? Kailan siya umiinom ng gamot? Sa papel, mukhang perpekto ang lahat. Pagkatapos ibinaling ko ang tanong sa ibang aspeto. "Mang Roberto, ikwento mo nga sa akin ang iyong pag-inom ng mga likido sa isang tipikal na araw." Dito lumabas ang malinaw na problema. "Aba Doc," sagot niya, "pagkagising ko ay nagtitimpla ako ng kapeng barako. Tapos umiinom ako siguro ng 1 basong tubig kasama ng mga gamot ko sa almusal. 1 baso ulit sa hapunan. At minsan ay umiinom din ako ng malamig na iced tea sa hapon kung mainit ang panahon." Nang tanungin ko siya partikular tungkol sa purong tubig, inamin niya na marahil ay 2 baso lamang sa buong maghapon ang naiinom niya. "Hindi po kasi talaga ako palauhaw, Dok, kaya nakakalimutan ko na." Narito ang problema. Sa kanyang timbang na 185 pounds, nangangailangan si Mang Roberto ng humigit kumulang 2.6 na litro ng tubig araw-araw. Ngunit ang naiinom lang niya ay baka wala pang kalahating litro. Siya ay dumaranas ng chronic dehydration, ngunit ang kanyang nasirang pakiramdam ng uhaw ay hindi nagbibigay sa kanya ng anumang babala. At ang kape na paborito niya itong diuretic o pampaihi. Sa bawat 1 basong kape, nakakakuha ka lang ng mga 3 ounces ng tunay na hydration. Ang natitira ay hinihila mula sa mga nakareserbang tubig ng iyong katawan. Dahil dito sinimulan namin ang tinatawag kong DOTR protocol, na ipapaliwanag ko ng buo mamaya. Sa madaling salita, inayos namin ng tuluyan kung kailan, paano, at anong temperatura ng tubig ang kanyang iniinom. Pagkaraan ng 10 araw, nagpadala ng mensahe si Mang Roberto. Iba na ang tono ng kanyang boses, mas masigla, tila sabik na sabik. "Doc Paulo, ang asukal ko po ngayong umaga ay 118 na lang. Kahapon ay 124. 3 araw ang nakalipas ay 132.
6 na buwan ko na pong hindi nakikita ang mga numerong ganito kababa. Pagkalipas ng 4 na linggo, kitang-kita na ang transformasyon sa kanyang pisikal na anyo. Mas malakas ang kanyang enerhiya, mas maganda ang kulay ng kanyang balat. Ang kanyang record book ay nagpapakita ng average na morning fasting blood sugar na 127 sa loob ng 2 magkasunod na linggo. Malaking pagbaba mula sa dating 185. Parehong pagkain, parehong mga gamot. Ang nag-iisang bagay na binago namin ay ang strategic hydration. Ngunit narito ang sinabi niya sa akin na talagang tumagos sa puso ko. Iba po talaga ang pakiramdam ko ngayon, Doc Paulo. Ang hirap ipaliwanag, pero nawala yung parang ulap sa isip ko. Mas malinaw na ang pag-iisip ko. Parang may isang makapal na hamog sa utak ko na nakasanayan ko na sa matagal na panahon. At ngayon ay bigla na lang naglaho. Ang kalinawan ng isip na iyon ang nangyayari kapag ang iyong utak na binubuo ng 75% na tubig ay sa wakas ay nabigyan ng sapat na hydration pagkatapos ng maraming buwan o taon ng pagkauhaw. Nag-iiba-iba ang detalye ng bawat pasyente, ngunit ang pinakaugat ng problema ay halos palaging iisa. Bago ko ituro sa inyo ang eksaktong protokol na gumana sa mga kaso tulad ni Mang Roberto, hayaan ninyong ipaliwanag ko muna ang 3 pinakamalaking pagkakamali sa pag-inom ng tubig na ginagawa ng halos lahat ng nakatatandang Pilipino, lalo na kapag lumampas na ng 60 anyos. At malamang ginagawa mo ang 2 sa mga ito ngayon. Pagkakamali. Numero 1 ang pagbibilang ng kape iced tea at iba pang inumin bilang tubig. Narito ang katotohanan. Ang kape at tsaa ay mga mild diuretics. Sa bawat tasang iniinom mo, nawawala ang humigit kumulang 60% ng dami na iyon sa pamamagitan ng mas madalas na pag-ihi. Kaya kung iinom ka ng 1 basong kape, mga 1 katlo lang nito ang naiiwan bilang tubig sa katawan. Ang juice, kahit pa iyong walang dagdag na asukal, ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo na nag-uudyok sa iyong mga bato na ilabas ang parehong glucose at tubig sa pamamagitan ng pag-ihi. Ang mga diet soda na sikat sa atin ay naglalaman ng mga artificial sweeteners na sa totoo lang ay nagpapalala pa ng insulin resistance. Ang tanging inumin na tunay na nag-hydrate ay ang purong tubig lamang. Ang lahat ng iba pang inumin ay pandagdag lang o kung minsan ay nagdudulot pa ng kabaliktaran. Isipin ninyo ito ng ganito. Ninyo ito. Kung meron kang bank account na kailangan ng 1,000 piso upang hindi ka magkamulta, magdedeposito ka ba ng 1,000 piso? Kung alam mong agad namang kukuha ang bangko ng 600 piso mula dito, kulang ka pa rin, hindi ba? Ganyan ang ginagawa ng kape at tsaa sa lebel ng tubig sa iyong katawan. Pagkakamali. Numero 2, ang pag-inom ng napakalamig na tubig galing mismo sa ref, lalo na pagkagising sa umaga. Maaaring mabigla kayo rito, lalo pa at napakainit ng panahon sa Pilipinas, kaya napakasarap uminom ng malamig na tubig. Ngunit heto ang nangyayari sa loob ng inyong katawan kapag ang malamig na yelong tubig ay pumasok sa inyong tiyan, lalo na kapag ang temperatura ng inyong katawan ay mababa pa. Mula sa pagtulog, ang inyong mga ugat sa dugo ay biglang kumikitid. Ito ay reaksyon ng inyong katawan upang mapanatili ang init nito. Kapag kumitid ang mga ugat, ang sirkulasyon ng dugo ay labis na bumabagal.
At saan ba kailangang pumunta ng glucose? Sa loob ng inyong mga selula na naglalakbay sa pamamagitan ng inyong dugo. Ang pagkitid ng mga ugat ay nangangahulugan na hindi makakarating ng maayos ang insulin at glucose sa kanilang destinasyon. Bilang karagdagan, ang malamig na tubig sa isang walang lamang sikmura ay nakakabigla sa inyong sistema ng panunaw. Nagdudulot ito ng stress response sa katawan na naglalabas ng hormon na tinatawag na cortisol. At ano ang ginagawa ng cortisol? Nagbibigay ito ng senyales sa iyong atay na ilabas ang mga nakareserbang asukal papunta sa iyong dugo. Ibig sabihin, nalikha ka na kaagad ng pagtaas ng asukal sa dugo mo sa umaga bago ka pa man makakain ng almusal. Sa kabilang banda, ang tubig na room temperature o kaya'y bahagyang maligamgam ay pinapanatiling nakabukas at nakaka-relax ang iyong mga ugat. Ang sirkulasyon ng dugo ay nananatiling mahusay. Ang stress ng iyong katawan ay nananatiling kalmado. At ang iyong asukal sa umaga ay hindi basta-basta tumataas pagkakamali. Numero 3. Ang pag-inom lamang ng napakaraming tubig kung kailan napansin mong uhaw na uhaw ka na. Tandaan na ang iyong pakiramdam ng uhaw ay nasisira na habang ikaw ay nagkakaedad. Pagsapit mo ng 65 anyo sa oras na maramdaman mo ang pagkauhaw ang totoo, ay dehydrated ka na ng malala. Ngunit ano ang madalas gawin ng mga tao? Umiinom sila ng 2 o 3 malalaking baso. Nang sunod-sunod akala nila ay naaayos na nila ang problema. Ang totoo, ang iyong mga bituka ay kayang sumipsip lamang ng humigit kumulang 1 baso ng tubig kada 20 minuto. Ang anumang sobra, doon ay diretso sa iyong pantog at iihi mo rin lang agad. Hindi mo na-hydrate ang iyong mga selula. Nagkaroon ka lang ng isang mamahaling pagbisita sa banyo. Para kang nagdidilig ng halaman gamit ang isang malakas na hose ng bumbero. Hindi ito kayang sipsipin ng lupa ng ganong kabilis kaya apaw lang at tatagas ang tubig. Ang mga ugat ng halaman ay mananatiling tuyo kahit na napakarami mong binuhos na tubig. Ang tamang pag-hydrate ay nangangailangan ng paunti-unti at madalas na pag-inom sa buong araw. Isipin mo na lang ito bilang isang patuloy ngunit banayad na pag-ambon kaysa sa isang biglaang malakas na buhos ng ulan. Ngayon, hayaan ninyong ituro ko sa inyo ang eksaktong protokol na ginagamit ko sa aking mga pasyente. Tinatawag ko itong WTR protocol. Ang W ay para sa water mismo, dapat ay puro at may estratehiya. Ang T ay para sa timing, ang partikular na schedule na nagpapabuti sa pagkontrol ng asukal. Ang R ay para sa regulation, ang paraan kung paano po natututo ang iyong katawan na hulaan at tumugon sa tamang pag-inom. Isa-isahin natin ang bawat bahagi. Una, ang kalidad ng tubig ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ng marami. Ang tubig galing sa gripo ay maaaring pwede na kung malinis at may magandang filtration ang inyong lungsod, ngunit mariin kong inirerekomenda ang paggamit ng filtered o purified water hanggat maaari. Hindi dahil sa matinding takot sa mga lason, kundi dahil sa kahalagahan ng mga minerals. Narito ang aking partikular na rekomendasyon. Gumamit ng filtered water at lagyan itong muli ng trace minerals. Makakabili kayo ng liquid trace mineral drops sa maraming botika o health food stores. Hindi naman ito gaanong kamahal at nagtatagal ng maraming buwan. Bakit kailangan ng mineral
Ang iyong mga selula ay hindi lang nangangailangan ng I2O. Kailangan nila ng mga electrolytes upang lumikha ng electrical gradient na siyang magpapahintulot sa pagpasok ng asukal. Isipin ninyo ang mga mineral bilang mga susi na nagbubukas sa pintuan ng inyong mga selula. Ang tubig na walang mineral ay parang pagharap sa isang nakakandadong pinto nang wala kang dalang susi. Sa partikular, ang magnesium ay napakahalaga para sa paggana ng insulin. Halos 70% ng mga taong lampas 60 anyos ay may kakulangan sa magnesium. Ang potassium ay tumutulong upang kontrolin ang antas ng glucose. Ang sodium ay esensyal para magkaroon ng tubig ang loob ng mga selula. Ang rekomendasyon ko, magpatak ng mga 5 patak ng trace mineral solution sa bawat pitselang tubig na iinumin mo. Ganun lang kasimple. Mura ngunit napakalaki ng epekto. Hakbang 1. Sa sandaling magising ka sa umaga bago ka gumawa ng kahit ano. Pagkatapak ng mga paa mo sa sahig, bago magkape, bago pumunta sa banyo, bago buksan ang cellphone, uminom agad ng 1.5 basong tubig na may mineral at nasa room temperature lang. Uulitin ko, room temperature. Hindi malamig at may mineral. Ito ay may nakakamanghang nagagawa. Pagkatapos ng 7 o 8 oras na natutulog ka nang walang anumang likido, ang iyong dugo ay literal na lumapot magdamag. Ang unang basong ito ng tubig ang muling nagpapalabnaw at nag-hydrate sa iyong dugo na nagbibigay daan upang ito'y dumaloy ng mas malaya at maipadala ang insulin ng mas epektibo. Dagdag pa rito ang pag-inom ng tubig bago ang lahat ay nagbibigay ng senyales sa iyong hypothalamus sa utak na gisingin ng dahan-dahan ang iyong metabolismo. Pinipigilan nito ang pagdami ng cortisol na nagdudulot ng tinatawag na dawn phenomenon, ang nakakabigo at hindi maipaliwanag na pagtaas ng asukal sa umaga kahit wala ka pang kinakain. Sa mga kaso tulad ni Mang Roberto na kinuwento ko kanina, ang nag-iisang hakbang na ito ay madalas na nakakapagpababa ng morning glucose ng humigit kumulang 30 hanggang 35 puntos. Isipin mo iyon 35 puntos na pagbaba dahil lamang sa pag-inom ng tamang dami at tamang uri ng tubig sa tamang oras, hakbang 2. Eksaktong 30 minuto bago ang bawat pagkain. Napakahalaga ng oras na ito. Uminom ng 1 basong tubig eksaktong 30 minuto bago ka kumain ng almusal, tanghalian at hapunan. Hindi 15 minuto at lalong hindi habang kumakain na. Bakit kailangang 30 minuto? Dahil binibigyan ito ng oras ang iyong sikmura upang maghanda. Ina-activate nito ang mga digestive enzymes. Nagsisimula nitong palabnawin ang asido sa iyong tiyan sa pinakatamang antas para matunaw ang pagkain ng maayos. Ang pinakamahalaga para sa pagkontrol ng blood sugar, pinapabagal nito ang gastric emptying. Kapag ang pagkain ay mas mabagal na lumipat mula sa iyong tiyan patungo sa iyong small intestine, ang mga carbohydrates ay mas mabagal na nasisipsip bilang asukal. Lumilikha ito ng dahan-dahang pagtaas ng asukal sa dugo sa halip na isang mabilis at biglaang pagtalon. Dahil dito, ang insulina na meron ka sa katawan ay nagkakaroon ng kakayahang sabayan at ipasok ang asukal ng tama. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang simpleng gawaing ito ay maaaring magpababa ng pagtaas ng asukal
ng hanggang 35%. Iyon ay kapantay ng bisa ng ilang mga gamot na ibinebenta sa botika na gawa lamang sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig sa tamang oras. Hakbang 3. Sa kalagitnaan ng umaga at hapon sa pagitan ng mga pagkain. Ito ang oras kung saan ang asukal ng maraming tao ay gumagawa ng mga bagay na hindi inaasahan. Hindi ka naman kumakain ng merienda, kaya ipinagpapalagay mo na ang iyong glucose ay matatag. Ngunit kapag nag-test ka, makikita mong tumaas ito ng 20 o 30 puntos ng walang malinaw na dahilan. Ano nga ba ang nangyayari? Dehydration. Habang nawawala ng tubig ang iyong dugo sa pamamagitan ng normal na proseso ng katawan, ito ay nagiging mas siksik at malapot. Ang mas malapot na dugo ay nangangahulugan ng mas mataas na glucose readings kahit na hindi ka naman kumain ng anumang matamis. Uminom ng isang maliit na basong tubig tuwing 10:30 ng umaga at isa pa pagsapit ng 3:30 ng hapon. Maliliit na dami lang, ngunit madiskarteng inurasan. Pinapanatili nitong pare-pareho ang dami ng iyong dugo at napapanatiling matatag ang iyong sugar level. Hakbang 4, 2 oras matapos ang iyong huling pagkain sa gabi. Ito ang kadalasang bumibigla sa mga pasyente ko. Marami ang nakarinig na hindi daw dapat uminom ng tubig bago matulog dahil baka pabalik-balik sila sa pag-ihi sa gabi. At totoo naman iyon. Kapag uminom ka ng 10:00 ng gabi tapos natulog ka ng 10:30, tiyak na magigising ka ng 1:00 ng madaling araw upang umihi. Ngunit ang pag-inom tuwing 7:00 o 8:00 ng gabi, 2 hanggang 3 oras bago matulog, ay nagbibigay daan sa iyong katawan na iproseso at ipamahagi ang tubig na iyon. Malamang naiihi ka minsan bago matulog at pagkatapos ay makakatulog ka na ng tuloy-tuloy. Ang hydration sa gabi na ito ay may kritikal na ginagawa para sa iyong fasting blood sugar. Pinipigilan nitong lumapot ng sobra ang iyong dugo sa magdamag na nangangahulugang gigising ka na may mas magandang sirkulasyon at mas mababa, mas matatag na reading sa umaga. Ngayon narito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang iyong katawan ay mabilis na nag-aangkop sa mga nakasanayan mo. Kung ikaw ay kulang sa tubig sa loob ng maraming buwan o taon, ang iyong katawan ay nasanay ng magtrabaho sa isang drought mode o parang panahon ng tagtuyot. Mas pinapalapot ng iyong mga bato ang iyong ihi. Pinapatay ng iyong utak ang pakiramdam mo ng uhaw. Tumatanggap ang iyong mga selula ng mas kaunting likido. Kapag bigla kang nagsimulang uminom ng mas maraming tubig, gamit ang protocol na ito, sa una, tutugon ang iyong katawan sa pamamagitan ng pagpapapunta sa iyo sa banyo ng paulit-ulit. Ito ay normal lamang at pansamantala. Hindi ibig sabihin na hindi mo na-absorb ang tubig. Nagre-recalibrate lamang ang iyong katawan. Karamihan sa mga tao ay sumusuko at tinatapos ang pag-inom pagkalipas lamang ng 3 araw dahil naiinis sila sa palaging pagpunta sa banyo. Ngunit narito ang mangyayari kung itutuloy mo ito. Sa loob ng 10 hanggang 14 na araw, mag-a-adjust na ang iyong mga bato. Matututunan ng iyong pantog na maglaman ng mas maraming ihi nang hindi ka agad naiihi. Magsisimulang tanggapin ng inyong mga selula ang mas maraming tubig sa loob nito. Ang madalas na pag-ihi ay mabilis na mababawasan habang ang tunay na cellular hydration ay bumubuti. Ito ang bahagi ng regulation. Tinuturuan mo
ang iyong katawan na magtiwala na may palaging nakahandad ng tubig na darating. Kaya hindi na nito kailangang manatili sa estado ng krisis survival mode. At dahil umiinom ka ng tubig sa isang tiyak na schedule, araw-araw sinasanay mo ang iyong circadian rhythm o orasan ng katawan. Inaasahan na ng iyong katawan ang mga oras na ito at naghahanda na ang iyong metabolismo. Sa paglipas ng panahon, lilikha ito ng napakatatag at pantay na asukal sa dugo. Kaya ano nga ba ang aktwal na asahan mo kapag sinimulan mo ang WTR protocol? Bibigyan ko kayo ng makatotohanang mga inaasahan linggo-linggo. Linggo 1, asahan mo na mas madalas kang nasa banyo kaysa sa normal. Hindi ko itatago sa inyo ito. Nakakainis man pansamantala lamang ito. Inilalabas lang ng iyong katawan ang mga naipong dumi sa loob ng maraming taon. Pagtiyagaan ninyo ang unang linggong ito. Sa aspeto ng blood sugar, baka makakita kayo ng maliliit na pagbabago, siguro mga 5 hanggang 10 puntos na mas mababa sa average. Wala pang gaanong milagro. May ilang nakaramdam na mas may enerhiya sila, pero karamihan ay pansin lang nila na lagi silang naiihi. Linggo 2, ang dalas ng pag-iihi ay magsisimula nang bumalik sa normal. Sinasabi sa akin ng karamihan sa mga pasyente ko na pagsapit ng ika-10 o ika-11 araw, hindi na sila pabalik-balik sa banyo. Ang mga reading ng asukal mo sa dugo ay magsisimulang magpakita ng mas pantay na resulta. Hindi nangangahulugang laging mas mababa, kundi hindi na ito masyadong paiba-iba. Ang agwat sa pagitan ng iyong pinakamataas at pinakamababang reading sa bawat araw ay magsisimulang lumiit. Linggo 3. Dito, nagkakaroon ng matinding pagbabago ang karamihan sa mga tao. Ang asukal mo pagkagising sa umaga ay kapansin-pansing bababa 15, 20 at minsan ay 25 puntos na mas mababa kaysa sa dati mong numero. Ang mga pagtaas pagkatapos kumain ay nagiging mas inaasahan na at hindi na nakakagulat na sobrang taas. Ang pinakamahalaga, magsisimula kang makaramdam ng pagbabago sa iyong sarili. Mas nagiging malinaw ang pag-iisip, nababawasan ang biglaang pagkapagod tuwing hapon. May mga pasyente pang nagsasabi sa akin na ang sakit sa kanilang mga kasukasuan ay nababawasan din dahil ang inflammation o pamamaga sa katawan ay bumababa kapag ikaw ay may sapat na tubig sa mga selula. Linggo 4 at higit pa. Patuloy na bubuti ang pagkontrol mo sa iyong asukal. Maraming pasyente ang nakikita ang kanilang A1C na bumababa ng 0.5 hanggang 0.8 na puntos sa loob ng 3 buwan. Ang iba pa nga, sa ilalim ng pagsubaybay ng kanilang doktor, ay napabababa pa ang dosis ng kanilang mga gamot. Ang karaniwang feedback na natatanggap ko sa ika-12 linggo ay ganito: Doc Paulo, wala pa akong nakikitang asukal na lampas 100 at 60 sa loob ng 3 linggo. Bago ko gawin ito, lagi akong lumalagpas sa 180 araw-araw. Binawasan na rin po ng doktor ko ang kalahati ng iniinom kong metformin sa gabi. Si Aling Linda ay 73 taong gulang. 16 na taon na siyang ginagamot para sa type 2 diabetes. Nang una siyang pumunta sa aking klinika, kitang-kita ang labis na kalungkutan at panlulumo sa kanya. Isipin ninyo, siya nakaupo sa aking harapan at sinasabi, Doc Paulo, kailangan ko po ng totoong payo. Sabi ng endocrinologist ko, kailangan ko na raw pong magsimulang magturok ng insulin. Ang A1C ko ay umabot na ng 8.
mataas sa 7.86 na buwan lang ang nakalipas. Umiinom na po ako ng 3 magkakaibang klase ng gamot. Pakiramdam ko po tuluyan na akong nabibigo. Tumigil siya ng sandali at nakita kong nagbabadya na ang kanyang mga luha. Takot na takot po ako sa karayom, Dok. Alam ko pong baka ang babaw pakinggan para sa edad kong ito. Pero yung isipin na araw-araw kong tutusukin ang sarili ko, hindi ko po alam kung kakayanin ko. Tinanong ko siya sa kanyang pang-araw-araw na gawi. Ang kabuuang tubig na naiinom niya ay nasa 1.5 baso lang sa buong maghapon, minsan ay wala pa. Ang ihi niya ay kulay madilim na kahel. Ang balat niya ay tuyot na tila papel, isang klasikong senyales ng malalang dehydration. Nagreklamo rin siya ng palaging pagod. Nang ipaliwanag ko ang VTR protocol, hindi siya makapapaniwala. Tubig lang po talaga. Parang masyado namang simple para makagawa ng malaking pagbabago. Ngunit dahil handa siyang subukan ang lahat, huwag lamang mapilitang magturok ng insulin, sumubok siya. Nagsimula kami kinabukasan. Ang unang linggo ay puno ng pagsubok para kay Aling Linda. Nag-text siya sa akin sa ika-4 na araw, "Dok, pakiramdam ko po ay nakatira na ako sa loob ng banyo." Ngunit pinalakas ko ang loob niya at sinabing magpatuloy lang. Pagsapit ng ika-2 linggo, nagbago ang lahat. Ang pagpunta sa banyo ay sa wakas ay nabawasan na. Dok, sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, natulog po ako ng tuloy-tuloy kagabi nang hindi bumabangon para umihi. At ang asukal ko po sa umaga kahapon ay 148 na lang. Hindi ito bumababa sa 175 ng mahigit 6 na buwan. Pagsapit ng ika-3 linggo, bumalik siya para sa kanyang check-up. Ang pagbabago ay kitang-kita sa pisikal na anyo niya. Mas maganda na ang kulay at lambot ng kanyang balat, mas malinaw ang kanyang mga eyes, at mas mabilis na siyang maglakad. "Tingnan niyo po ito, Doc," sabi niya habang pinapakita ang kanyang record book. Ang average po ng asukal ko, pagkagising ngayong linggo, ay 139. Kapag pagkatapos kumain, bihira na po itong lumagpas sa 165. Dati po, umaabot ng 200 at 230 kapag katatapos lang kumain. Pagkalipas ng 3 buwan, nagpa-test siya muli ng A1C. Mula sa 8.9 bumagsak ito sa 7.7. Hindi pa perpekto, ngunit isang napakalaking pag-unlad. Tinawagan pa ako ng kanyang endocrinologist at sinabi, "Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo kay Aling Linda, pero ituloy ninyo lang. Ipinagpaliban na muna natin ang pagturok ng insulin. Kung patuloy pang bababa ang A1C niya sa susunod, baka bawasan ko pa ang isa sa mga gamot niya." Ngunit ang sinabi sa akin ni Aling Linda ang talagang nagbubuod ng lahat. Na-realize ko po, 16 na taon akong nagpakahirap, bantayan ang pagkain ko, ang ehersisyo ko, ang mga gamot ko. Pero kinalimutan ko yung pinakapangunahing kailangan ng katawan ko, tubig. Para akong nagpapatakbo ng makina ng sasakyan na walang langis, tapos inaasahan kong gagana ito ng perpekto. 6 na buwan ang lumipas, ang A1C niya ay naging 7.2. Ang usapan tungkol sa insulin ay tuluyan ng nabura. Naiwasan niya ang mga karayom na labis niyang kinatatakutan dahil lamang sa tubig, tamang oras at patuloy na disiplina. Minsan ang mga pinakapangunahing pangangailangan natin ang siyang nalilimutan habang nakatutok tayo sa mga komplikadong lunas.
Ngayon, hayaan ninyong maging napakalinaw ko tungkol sa ilang mahahalagang babala sa kalusugan. Ang protocol na ito ay hindi cure o pangalis ng diabetes. Hindi nito papalitan ang inyong mga gamot. Huwag na. Huwag mong ititigil ang anumang iniresetang gamot nang walang malinaw na pahintulot mula sa iyong doktor. Ang ginagawa ng protocol na ito ay ang pagpapabuti sa kapaligiran ng iyong mga selula upang ang mga gamot na iniinom mo ay maging mas epektibo at upang mas maayos na gumana ang sariling insulin ng iyong katawan. Merong mga mahahalagang paalala. Kung ikaw ay may congestive heart failure o anumang kondisyon kung saan ang pagmamana sa isang problema, kailangan mong kausapin ang iyong cardiologist bago mo dagdagan ang iyong pag-inom ng tubig. Sa ilang mga sakit sa puso, ang pag-inom ng labis na tubig ay maaaring magpalala sa pag-ipon ng likido sa baga o sa paa. Kung ikaw ay may sakit sa bato, lalo na kung ikaw ay nagpapa-dialysis o may mas mababa sa 30% na kidney function, nangangailangan ka ng personal na paggabay ng espesyalista. Huwag dagdagan ang inyong pag-inom ng tubig nang walang malinaw na abiso mula sa inyong nephrologist. Kung ikaw ay umiinom ng diuretics para sa high blood, maaaring kailanganing i-adjust ng iyong doktor ang dosis mo habang bumubuti ang iyong hydration. Ang tamang pag-inom ng tubig ay natural na nakakapagpababa ng blood pressure, ngunit maaaring maging masyadong matapang na ang dosis ng pampaihi mo dahil dito. Bantayan din ang mga senyales ng sobrang pag-inom ng tubig kahit na bihira itong mangyari. Kung napapansin mong umiihi ka ng halos puti at malinaw na ihi ng mahigit 10 beses sa isang araw, o kaya ay nakakaramdam ka ng hilo o sakit ng ulo, baka sobra-sobra na ang iniinom mo. Bawasan lamang ito ng kaunti at pakiusap ibahagi ninyo ang inyong magiging karanasan sa mga comments sa ibaba. Ibahagi kung ano ang sitwasyon ninyo ngayon. Pagkatapos ng linggo, 1 linggo 2, at linggo 3, sabihin ninyo sa akin kung ano ang mga napansin ninyong pagbabago. Ang inyong sariling kwento ay maaaring siya mismong maging inspirasyon na kinakailangan marinig ng ibang tao upang subukan din ito. Kung natapos ninyo ang panunood ng bidyong ito, hanggang sa dulo pakitype sa comments ang tinapos ko ang video. Nakabibigay ito sa akin ng impormasyon na ang mensaheng ito ay nakakaabot sa mga taong talagang nangangailangan nito. At tumutulong ito sa YouTube na ipakita pa ang bidyong ito sa mas maraming Pilipinong nahihirapan sa kanilang blood sugar. Sabihin ninyo rin sa akin, handa na ba kayong subukan ang WTR protocol? Anong mga pangamba ang nasa isip ninyo sa paggawa nito? Binabasa ko po ang bawat komento at sasagutin ko ang inyong mga katanungan hanggat maaari. Kung naging kapaki-pakinabang ang bidyong ito, hinihiling ko na i-share ninyo ito sa inyong mga kilalang may diabetes sa inyong mga magulang, tito at tita, kaibigan o asawa na matagal nang nahihirapan kahit na ginagawa naman nila ang lahat ng tama. Ang simpleng impormasyong ito ay tunay na makapagbabago ng kanilang buhay. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-click po ninyo ang subscribe button at ang notification bell. Naglalabas po ako ng mga bagong videos bawat linggo para sa mas malalim na pag-unawa sa diabetes, pagpapabuti ng kalusugan at mas masayang pamumuhay lalo na sa mga lampas ng 60 taon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng sapat na halaga sa inyong kalusugan upang panoorin ang napakahabang bidyong ito tungkol lamang sa simpleng pag-inom ng tubig. Bago tayo maghiwalay, hayaan ninyong iwan ko sa inyo ang aral na ito. Minsan sa buhay natin, nakakalimutan natin na ang mga pinakamakapangyarihang lunas ay hindi palaging nagmumula sa mga pinakakomplikado at pinakamahal na bagay. Minsan kailangan lang nating balikan ang mga pinakapangunahing pangangailangan na inihandog sa atin ng kalikasan. Sa paggawa ng tama ng mga pinakasimpleng bagay, doon madalas nangyayari ang tunay na transformasyon at paggaling. Alagaan po ninyo ang inyong sarili dahil walang ibang makakagawa niyan para sa inyo kundi kayo rin mismo. Ako po si Dr. Paulo Garcia. Hanggang sa muli nating pagkikita at talakayan.